Billionaires Instant Bright, Part 23. Kasalukuyan kong chinecheck ang mga gamit na dadalhin ko sa beach. At habang ginagawa ko yun, ay hindi ko mapigilang maisip si Logan dahil sobrang naasiwa talaga ako sa kanya. Dahil iba siya kung makatingin sa akin at kung ano-ano ang sinasabi niya. Hindi naman ako tanga at manhid para hindi maintindihan ang pinapahiwatig niya. Alam kong pinopormahan niya ako. Hindi ko lang alam kung seryoso ba siya o pinagtitripan niya lang ako. Pero kung ano man ang rason niya, wala na akong pakialam dun. Makakasira sa pagpapanggap namin ni Mr. Muller ang ginagawa niya. At hindi ko yun pwedeng hayaang mangyari. Ang layo na ng inabot namin. Ang dami ng nasakripisyo para lang sa pagpapanggap na to. Kaya hindi ko nahahayaan pang hindi ito magtagumpay. Gustong gusto ko nang matapos to at nang makalaya na ako. Pagkatapos kong i-check ang mga dala ko, ay lumabas na ako bitbit ang isang maliit na maleta. Doon ay nadatnan ko si Mr. Muller na kausap ang lolo niya. Nang makita ako ng matanda, ay agad niyang iminuwestra ang kamay niya at tinawag ako palapit sa kanila. "Are you ready?" Nakangiti niyang tanong sa akin. "Yes po, lolo." Sagot ko sa kanya at ibinalik ang matamis niyang ngiti. Pagkatapos ay nilingon ko si Mr. Muller. "Han, let's go." "You will be riding a private plane again. This time, sana wala nang mahimatay." Mapangasar na sambit ni Lolo Henry sabay ngisi sa apo niya. "Right, iho?" "Lolo?" Kita ko ang pamumula ng pisngi ni Mr. Muller, maging ng kanyang tenga. "Can you please stop bringing that up?" Maging ako ay hindi napigilan ng pag-iinit ang pisngi dahil naalala ko na naman ang nangyari sa aming dalawa. Is right, Lo. I think we should move on from it. Sigunda ko dahil ayoko na rin maalala pa ang nangyaring yun. "Alright, pero sana pagbalik nyo ay makabauna kayo ng apo ko sa tuhod." Hirit niya bago tumingin sa akin at kumindat. "Right, iha?" "Will you please stop pressuring us, Lo?" Inis na sambit ni Mr. Muller bago niya inabot ang braso ko. "Magbabakasyon kami para makapag-relax, hindi para ma-pressure na makabuo ng anak." Dagdag niya bago ako hinila palayo. Agad ako lumingon para tingnan ang matanda at matamis lang tong ngumiti sa akin at kumaway. "Have a safe trip and enjoy the break." Ngumiti lang ako sa kanya at tumango bago hinayaan ni si Mr. Muller. Nailain ako palabas ng bahay kung saan naghihintay ang sasakyan na maghahatid sa amin sa airport. "Sir, ilang beses nang nababanggit ng lolo niyo sa akin na gusto niya ng apo sa tuhod." Sambit ko kay Mr. Muller nang makasakay kaming dalawa sa kotse. "May naisip na po ba kayong paraan para malusutan natin siya? Hindi ko na po kasi alam kung anong isasabihin sa kanya eh." "I'm still thinking, Christine. I'm trying to find ways to make things seem real." Sagot niya sa akin bago niya naghilot ang sentido niya. "But if it happens that I could find a way, then we'll just have to wait for him to get tired of it, or you can make a drama and tell him that you're not ready to bear a child." Pero hindi natin alam kung kailan. Agad kong tinakpan ang bibig ko nang mapagtunto ko ang sinasabi ko. I mean, hindi natin alam kung kailan siya babalik sa Europa. Napamura ko sa aking isipan dahil kamuntik na akong madulas at masabi sa kanya ang totoong estado ng kalusugan ng lolo niya. "Then what do you want me to do? Impregnate you?" Inis niyang sambit sabay tingin sa akin. Kita ko kung paano manlaki ang mga mata niya na tila ba may napagtanto siya sa sinabi niya. Forget what I said. Hindi na rin ako nagsalita dahil hindi ko na rin naman alam kung ano ang sasabihin. Pero sa kasagsagan ng biyahe ay naalala ko si Logan. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay Mr. Muller, lalo na't hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya sa akin dahil kaibigan niya ang lalaki. Pero sa huli ay nagdesisyon ako na sabihin na lang din sa kanya. Total wala na rin naman akong pakialam kung anong tingin niya sa akin. Ang gusto ko na lang ay matapos ang pagpapanggap na to.
Sir? Panimula ako para kunin ang atensyon niya. Nang tumingin siya sa akin ay nagpatuloy ako. May gusto lang sana akong sabihin tungkol sa kaibigan niyong si Logan eh. Kumunot ang noo niya. Ano? Huminga ako ng malalim para bumuelo. I think he's hitting on me. Pagtatapat ko sa kanya. Hindi ko lang alam kung ano ang pakay niya pero yun po ang tingin ko. Mas lalong kumunot ang noo niya. Are you sure? Yes, sir. Ano naman po ang rason ko para magsinungaling? Sinasabi ko po ito sa inyo dahil baka masira po ang plano niyo kapag nalaman ng lolo niyo na pinopormahan ako ng kaibigan niyo. Do you think hindi siya magtataka? Okay, I'll ask him that. Sagot na lang niya sa akin bago siya sumandal sa upuan, sabay pikit ng mga mata niya. Samantala, Uriel's point of view. I couldn't stop thinking about what Christine told me. Kahit na hindi ko pa naitatanong kay Logan ang tungkol dito, ay kumbinsido na akong iyon nga ang nangyayari. Hindi ko tuloy mapigilang mainis sa kanya dahil sinisira niya ang plano ko. One wrong move and everything I work hard for will all go down to drain. Niluon ko si Christine na nakatulog na sa upuan niya. Nasa loob na kami ng private plane na maghatid sa amin sa destinasyon namin. At habang pinagmamasdan ko siya, ay hindi ko mabigilang maisip ang nangyari sa amin. It was really embarrassing. Siguro yun din ang dahilan kung bakit paulit-ulit ko yung naiisip. Kung bakit sa tuwing nakikita ko siya, ay naaalala ko ang tagpong yun. But one thing that keeps on bugging me is why the hell I feel a little hot whenever I remember that day. Napailing na lang ako bago itinuon ang atensyon ko sa labas ng bintana para pag-isipan kung paano namin lulusutan si Lolo. Hindi na rin kasi lingid sa kalaman ko na gustong-gusto na niyang magkaapo sa tuhod. And he even talked to me last time and told me na mapapanatag lang siya kapag nakita na niyang may anak ako. And I am not dumb to not understand what he's trying to imply that. He might only give me my inheritance if he confirms that Christine is pregnant. Things has become really complicated. That cunning old man is really make sure that I settle down before he gives me his wealth. Nakagat ko na lang ang labi ko at napamura sa isipan ko. Pumikit na lang ako para umidlip. I am running out of ways on how to trick that old man. And I also need to get that wealth as soon as possible. Because the more days we spend pretending, the more it will get obvious and I just can't risk that. I can't just wait for that moment to come. Dahil sigurado kong tuluyan ako mawawala ng karapatan sa mana ko. And one more thing, I don't think I can spend any more days with Christine. I don't know. I just don't. I just don't feel comfortable whenever she's near, especially after what happened between us. My heart sometimes beat fast, and my body would feel hot as hell, particularly when we're sleeping right next to each other. And I think it's not a good sign, so it needs to stop. She's dangerous to me, extremely dangerous.